Hi, thank you very much mga kababayan, kaibigan ko, and of course hindi lang dito sa Malaysia, sino dito doon din po sa Pilipinas o dyan din po sa Pilipinas, at saka mga kababayan ko sa ibang bansa, no? Ang mga overseas Filipino workers. Ito po si Nico Fabian once again, dito na naman tayo sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, and medyo late tayo ngayon. We are late today dahil po I went for my religious obligation. I attended Mass first and I just arrived, and of course, sabi ko, yes, I have to do this vlogging for this beautiful Sunday, no? Sunday, January or Sunday, February 2nd na tayo, no? Dalis talaga, mabilis talaga ang araw, no? And of course, sa second day na tayo ng Febrero, and malapit na po ang Day of the Heart, and that is February 14, Valentine's Day. But anyway, straight to the point na tayo po. Medyo late na tayo ngayon nag-umpisa dahil as what I said, I attended Mass pa po, no? Dapat lang yon. Let's not forget ang ating Creator or Panginoon. Every Sunday po, we have to go to church, especially those who are embracing ang Roman Catholic faith. So anyway, let's go straight to the point. Okay, today's topic ngayon po, we are going to touch on kahapon, mayroon tayong rally. Mayroon tayong Tanong ng Bayan na forum sa mga senatorial candidates. That was the first one, organized by GMA. And the total of 12 lang yata po, no? Senator out of the 63 or 65 candidates officially declared as aspirants for the senatorial position po come May 12. No? So 14 lang sila, and medyo disappointed tayo po dahil hindi maganda mga participants sa forum, no? Sa senatorial forum. So that is one of the topic, and then we will be touching also about VP Sara Duterte regarding ang impeachment issue, and at the same time ano talaga ang plano ni VP Sara come 2028. And again, since election is coming, or the official campaign period for the senatorial candidates, no? Let's also touch a little bit on the election for the senatorial candidates come May 12 this year. So, sige, let's start with our program today, Sunday. Hope you are doing well. Salamat pagi, salamat patang, salamat malam. Good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of you. And thank you very much for watching my program today, February 2nd. Now, we were made to understand, unang sa lahat, we were made to understand na maingay na po. No? Maingay na po itong impeachment, and dahil po sa impeachment, one of the reasons why they're trying to impeach Sara Duterte, which is a public knowledge na po, no? No one can deny that speculations or suspicions that the reason why they are trying to impeach VP Sara or Vice President Sara Duterte is because they don't want her to take part in the presidential election 2028. Ganun yun po. Diba? I think everybody knows about this thing. So, ano kaya ang decision ni VP Sara? Is she really participating in the event she will not be impeached? Itong impeachment complaint will not push through. So, ano kaya ang plano ni VP Sara? Earlier, she was mentioning na matagal pa ang 2028, no? Let's focus first sa trabaho natin, which is correct. Focus muna tayo ang trabaho. Let's serve the public. Let's serve our people or the Filipinos po. Because we are elected by the people to do our job, protect them, and protect the interest and the welfare of every Filipino as elected officials po, no? During the 2022 presidential election. So, yun po ang sabi ni VP Sara. But just recently, no? Parang nakikita natin na parang seryoso na talaga si VP Sara, no? VP Sara
to run as the next president of the Philippines come 2028 presidential election. Kaya nga po, ang title natin ngayon po, tungkol kay Sara. Sara seriously looking at 2028. Yan ang title natin ngayon. That's why I will share with you. First topic natin po about Sara Duterte. I will share with you ang clippings that I managed to get during the interview aired dyan po sa Maynila. Ang mga kaibigan ko dyan or dito sa Sabah, especially sa Kota Kinabalu, I met them. Mga followers ko, I met them in the church this morning. Sabi nila, sir, mayroon ba tayong Nick-Talk today? Sabi ko, syempre, mayroon tayo po dahil nag-late lang tayo dahil we had to attend Mass. Shoutout muna tayo kay Matilda Ebi Reyes. Matilda Ebi Reyes, God bless you. Good morning. Ayan, malapit na good afternoon. Malapit na salamat patang tayo. And hope you are doing fine. God bless you. God bless to your family too and to your friends dito sa Sabah. Okay, umpisa na tayo po ang video clip natin. First video clip that I'm going to share with you tungkol sa report. Report tungkol kay VP Sara Duterte. And this report is talking about ang plano ni VP Sara to run. Is she seriously contemplating or thinking or eyeing ang presidential election sa 2028? Nandito po. Don't worry. Nandito po ang video clips po that I'm going to share with you. To share with you. Ano ba yun? Sara, okay. Code natin is 139. Okay, 139. Sana yun 139. Okay, nandito po. Let's listen to this news. And from here, malalaman natin po kung ano talaga ang plano ni VP Sara. VP Sara come 2028. For supporters of Sara, this is a good news. And for those who are opposing Sara Duterte to be a candidate sa presidential elections sa 2028, baka bad news ito po sa inyo. No? And anyway, good or bad news, I have to share this thing to you. Nandito po. Let's listen and kayo nang bahala po to decide to make any sabihin natin conclusion. Conclusion. Nandito po. Let's listen to this. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa issue ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, tulong ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, si Bibi, parang nakikita ko yung style ko sa kanya, yung parang walang pakialam, yung tipong buhok, okay lang yan. Di ba? Seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto. Kahit pa mailang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President. Ba't parang sumeksi? Yan po, narinig natin, from the horse's mouth, from the mouth of VP Sara Duterte, that she is seriously contemplating
to run as candidate, senatorial presidential candidate sa 2028. Sabi nila malayo pa yon. But if you look at it, sa calendar ng mga politicians po, another 2 years, 3 years po is not malayo, no? Because this year, new senators, new elected local officials po, kongreso, sa city, sa governor, sa city, municipalities, no? Bago po, no? For 3 terms, for 3 years. So, after 1 year po, umpisa na yan po. By 2027 po, yan na po. Preparasyon na yan po sa 2028, no? Kasi ngayon na 2025, okay, you just give them 1 more year, 26. And then, after 26 or midway ng 26, umpisa na yan po ang election fever po, no, for the 2028 election. Ganun. So, klaro na klaro po. Ngayon, already confirmed that she is seriously considering to be a candidate sa presidential election sa 2028. Sa inyo po, what do you think? Gusto niya po si VP Sara to be a candidate? And I'm sure, no, based on mga sabihin natin, survey ko po dito sa Sabah, karamihan ng mga Filipinos dito po, no, they want the Sara to run. Go, run, Sara, run. Sabi nila dito po, no? Since immediately after ang 2022 election po. In fact, prior to the 2022 election, karamihan ng mga Filipinos dito sa Sabah, no? Sa Malaysia. Now, they want Sara to be the candidate sa 2022 as president. But unfortunately, they managed to have an agreement between the Marcos camp and Sara Duterte. Kaya nga po, si Sara went down sa second position and Bongbong Marcos took the first post, no? To be the president of the Philippines. And dahil sa tulong ni VP Sara at saka mga supporters ni VP Sara po, nanalo si Bongbong Marcos. But despite of this, sabihin natin, tandem nila po, Sara managed to get higher figures when it comes to number of votes po against si Bongbong Marcos Jr. And what happened? What happened after 2 years po? Ganito na po, magulo na tayo po. Dahil ang unity nila po nawala. So ngayon, away-away na po ang Marcos at saka ang Duterte. And we're still, pagdating na sa ang official, sabihin natin, campaign period para sa senatorial election at saka ang party list, marinig na natin to. We are going to hear a lot of things, both sides po, from the Marcoses and from the Duterte. Sana lang po, wag na tayo or itong mga supporters, mga politicians po, when they campaign, wag na tayo. They will not go beyond or below the belt sa kampanya or personal po. Don't make it personal. Let's stick to the issue. To the issue. So again, wala nang problema. Hopefully, si Sara Duterte, anytime this year or maybe after the election sa May 12 po, baka i-confirm na talaga si VP Sara that yes, she is really running to be the next president of the Philippines. Sara, run, run, go, Sara, run. Ganun yan ang sigaw nila po. But anyway, nandyan pa din ang impeachment. Complaints by some groups, no? Some groups opposition, no? Going against Sara Duterte. They are calling for Sara Duterte to be impeached dahil po sa confidential fund issue against VP Sara Duterte. Pero wala na yatang time yung impeachment po, no? Wala na tayong time para sa impeachment. And the people, more than 2 million people in the Philippines already voiced out ang sentiment nila, ang decision nila during the INC, Iglesia ni Cristo Peace Rally. Wala. They don't want to impeach Sara Duterte for many good reasons.
for many good reasons. And they supported the earlier statement of Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, that the impeachment should not proceed because it is a waste of time, and at the same time, marami pa tayo, or ang Pilipinas, marami pang problema, saka ang mga elected officials natin kailangan to give priority in solving itong many problems in the Philippines. But last Friday, mayroon naman rally po, no? 3 yon. And yun na po, they are shouting for the impeachment of VP Sara. Alright? Okay. I would like to read a story para sa inyo po, no? About itong mga rally last Friday po. And according to the news, no? Today's news dyan sa Pilipinas po, according to the news, na same group are now reminding their followers na they are going to have another rally, so-called big rally po, no? Big rally about corruption, impeachment of some individuals dyan sa Pilipinas, holding top position sa gobyerno. Ibig sabihin, included na naman yan po si VP Sara. And according to the news, the bagong alyansang makabayan or bayan, kahapon asked its members to prepare for a vigil anytime in front of the Batasan complex in Quezon City to push for the impeachment of Vice President Sara Duterte. In a statement, marinig niyo po, please listen. In a statement, Bayan Secretary General Mong Palantino said there is a need to sustain protest action against the House of Representatives for sitting on the 3 impeachment complaints filed against Duterte in December last year. As Congress is about to adjourn for the election campaign, Bayan called for the sustained protest actions to demand the immediate transmittal of the impeachment complaint against Duterte or Sara Duterte, sabi ni Palantino. Marcos should not prevent the supposedly independent Congress from endorsing the impeachment, Palantino said, adding that the government should certify the wage hike bill as a priority. Palantino said they want a bigger and broader protest that will coincide with the celebration of the 1986 EDSA, People Power Revolution, to highlight the demand for the scrapping of all forms of pork barrel and to condemn the entrenched corruption and continuing tyranny in the country. Ibig sabihin po, most likely it will be during the anniversary ng People's Power, that will be, if I'm not mistaken, February 26. Palino lauded the thousands of people who joined the protest rallies on Friday at the EDSA Shrine in Pasig City, saying it reflects public dissatisfaction and outrage over the inept leadership of Marcos. As families reel from the cost of a living crisis, Marcos and his allies have designed and passed a budget law with bloated pork barrel funds intended for vote buying. Meanwhile, the citizen-led impeachment initiative aimed at pursuing accountability against corrupt officials like VP Sara is hostage by the self-serving mechanisms of the Marcoses, according to Palantino. Ayun po. So may planong sila, no? And talking about the rally last Friday, yes, few thousands po nag-attend ang rally po dyan sa EDSA Shrine, and dyan po sa Liwasang Bonifacio, no? Sa Manila. But if we were to compare ang number of people or protesters attending last Friday's rally and that of January 13 organized by Iglesia ni Cristo, peace rally po yon, hindi ang protest rally, peace rally yon. Now, during the peace rally,
it was recorded or reported between 1.5 million to 8 million. Diyan lang po mismo sa Manila, sa Quirino Grandstand. While Friday's rally, organized by 3 groups, mayroon lang sila po no less than 10,000 yata po, slightly over 10,000. So yun ba ang boses ng 10,000? Or ang boses, the government should listen, ang boses ng 1.8 million or 1.5 million po. Diyan lang yun po sa Quirino Grandstand. And remember, the rally was a nationwide rally, and estimated a number of people who participated in the rally, nationwide, it can reach as far as 2 million participants. 2 million participants. So, ganito nyo po ang sitwasyon ngayon. And let's see. Let us see kung ano talaga, ano talaga ang pulso ng mga Pilipinos. Okay, let's go to the next topic. Next topic tayo po tungkol sa debate rally organized kagabi. Organized kagabi by GMA. Na medyo when I was so anxious to wait for the forum, but a little bit disappointed. To be frank with you, a little bit disappointed. Shout out muna tayo kay Mary Lou Pentodio, who is also watching my program today. Good morning, good afternoon, and good evening to you, Mary Lou, and hope you're doing fine. Enjoying ang holiday mo dyan sa Kuala Lumpur. Dyan sa Kuala Lumpur. Okay, now let's go back to the forum or debate kagabi dyan sa Manila. I was a little bit disappointed dahil po nakita ko only 12 aspirants, senatorial aspirants accepted the invitation po, accepted the invitations, and medyo mahina yata po ang, I'm not putting them down, when I say mahina, but these are the aspirants or candidates po, na hindi lumalabas sa Magic 12 surveys po, except for a handful of them, a few of them, So one of them nandoon was Tony Vic Rodriguez, senatorial candidate or aspirant. Nandoon din ng re-electionist. Si Senator Bato de la Rosa. And sino pa nandoon? Mga re-electionists. Medyo although the questions are good, but the address to the wrong people. Para sa akin lang yan po, just my own opinion. So let's hope that the second round ng senatorial debate organized or to be organized by GMA, itong mga kandidato natin should be brave enough to attend the forum or the debate. So at least, let the people know na ano talaga ang mga plataforma ninyo po. Plataforma ninyo, and itong mga controversial issues, ano ang sentiments ninyo, ano ang reaction ninyo. And from there, we will be able to judge, to come up with a very concise a decision whether voters will support your candidacy. Ganon yun po. Ganon yun po. Okay. I will share with you a portion of the question and answer dyan po sa forum, and this one is I am referring to, or I will be touching on Castro, Representative Castro, Teacher Castro, and Bato de la Rosa. Let's listen to this. Hold on, let's listen to this. Franz Castro and Bato de la Rosa. Ito ang topic nila po. You listen carefully. Listen carefully po, and kayo na bahala po. Kayo na bahala. 341. Okay. Let's listen to this and for you to judge. Hold on, Pero wala pang napapanagot. Hold on. And dito po. Let's listen to this. Alright. Let's listen to this.
let's do it close up, para at least klarong-klaro po. Pabor sa panukala, conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa, Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulong, walang kaso. meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit nandyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po dahil wala siya sa tanong. No? Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano bang rescue na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Okay, yun po ang debate, ang exchange of ideas, words between Franz Castro and Senator Bato de la Rosa. Grabe, no? Si Senator de la Rosa, diretso po tungkol sa conviction ni Franz Castro, no? Convicted man yun, but she's still free dahil po, no? Dahil although she's convicted already, confirmed guilty siya sa crime by the court, but mayroon pa appeal si Franz Castro po. Kaya nga, she's still free, no? Hindi siya sa kulungan. Yun po, we have to understand. And yun, sabi ni Franz Castro, para sa akin lang po, sabi niya, out of order daw kung sa Kongreso yon sila, no? O sa Quadcom hearing, Representative Castro, hindi tayo sa sa Kongreso po, no? Nandyan kayo po sa Tanong ng Bayan Forum, no? Tanong ng Bayan Forum, wala yun po, sabihin natin out of order po, no?
And yeah, the other thing she mentioned, si Franz Castro, is about gawa-gawa lang daw yun ang mga parents ng mga biktima, no, ng mga bata. No? Siguro hindi yung totoo po. No? Parents will not just invent stories po. Parents would always love their children. Will always love their children. Yun po. So, sa kayo po, what do you think? Ang answer ni Castro at sa mga reply din ni De La Rosa. Kayo na po, bahala maghusga. Mayroon pa isang question, no? Addressed to Senator De La Rosa tungkol sa ICC by the panel ng forum, no? By the panel of the forum. And ito po, ito po ang answer niya po. Let's listen to this. Let's listen to this. Sandali. Alright? Sandali, ha? Kasuhan kayo at itong iba. Hold on. Let's listen to this. May mga source na nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara, kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng giyera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na na-file ang DOJ laban sa amin. So, halata po, nag-demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipa-aresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon. Kung magiging pabor o kontra, whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Na hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because they don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa. Correct po. I totally agree with Senator De La Rosa. No jurisdiction ang ICC natin po. No, we already left ICC for how many years already, and kung sakali man, no, correct din yun. Kailangan ang korte natin, but ang korte sa Pilipinas po is still functioning well. No? Still functioning. So, ano po?
Ano po, what are you talking about ICC? ICC po, International Criminal Court. Ito po is one of the issues, and definitely it will be an issue during the campaign period po, which will start for the senatorial candidates later this month. Okay, I'll show you another one. Question from the panel. And this question was addressed to aspirant Attorney Vic Rodriguez po, regarding ano nangyari sa kanya. Everybody knows that for the first 3 months after the election, now he is together with President Bongbong Marcos Jr. and he was sick. Is it the right word, sick? Anong rason? So let's listen to this. Ang answer ni Attorney Vic Rodriguez to this very sabihin natin question. Very good question po para sa akin po. Para everything will be clear. So that everything will be clear. Nandito po, let's listen to this. Sandali. Hold on. Let's listen to this. And disloyalty. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022. Hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo ay nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindihan ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ko kayong 18 segundos. Meron pa ko kayong karagdagang tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Pinapatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 2 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong respakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalukuhan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco. Nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Yan po ang reaction, ang statement ni aspirant to be the next, to be part of the Senate, no? Diyan sa Pilipinas this year or after the election sa May 12, si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez.
And kayo po, what do you look at it? Okay ba mga sagot ni Atty. Vic Rodriguez? Ang sagot ni Representative o Congresswoman Franza Castro? Ang sagot ni Senator Bato de la Rosa? No? I won't be able to give you lahat-lahat ang mga debate ng mga ibang participants sa forum last night po, no? Dahil because of time constraint. But anyway, from time to time, I'll make sure po, no? I will give you the updates regarding itong mga politicians natin po, especially the first batch, ang senatorial race, saka ang party list, wherein the official campaign period will start sa anytime this month. And of course, si President Bongbong Marcos, when it comes to the election, since we are talking about election, si President Bongbong Marcos, yesterday yata yun, no? Yesterday or the other day, already met with his party members, officials, no? Nakita natin po sa video, nandun si former Senator Manny Pacquiao, no? Who also attended, si aspirant Abalos, no? And mayroon pa mga ibang kandidato for local positions po, no? During their party, sabi natin party meeting. And klarong-klaro na po na si Bongbong Marcos gave that assurance that he will give his full support to all the candidates po ng Marcos team, no? Ng Marcos team. And at the same time, he wants that it will be 100% victory for all the candidates. Sa senatorial, kaya ba yun po? Kaya ba yun? I doubt po. Sabi nga ni Marcos, lahat mga kandidato nila po, with caliber, and a proven track record. Si Tolentino, Senator Tolentino nandun po, no? Si Abalos, si Tolentino at saka si Pacquiao, no? And the rest, wala po, no? Wala. So, but anyway, yun po. That's what Marcos was saying. Not only senatorial, but also the local post, ang congressional race, sa mga governors, mga city and municipal mayors, and mga councilors po. Medyo optimistic siya that they will be able to get 100% victory. Victory po sa midterm election. Sa midterm election, come May 12. Yun po. Everybody will be saying that, they are strong. In fact, si Bongbong Marcos Jr. was saying that ang partido nila is the strongest political party at the moment, at present po, no? Sa Pilipinas. Totoo naman po, no? Ang dami silang mga alliance with other political parties, and ang dami silang miyembro. But what the voters now is looking at, hindi sa partido po, individual candidates plus itong numerous controversial issues po. Nandyan na ang national budget, nandyan na ang impeachment, nandyan na ang issue ng West Philippine Sea controversy, nandoon na ang issue ng rising prices of essential commodities dyan sa Pilipinas, nandyan na po ang preparasyon of ng gobyerno sa mga natural calamities po. Ang dami tayong problema dyan sa Pilipinas, no? And ito na po ang corruption. Ang corruption talaga po dyan sa Pilipinas. So ito po is not the party kung ilan na partido or political parties meron kayo po, it doesn't mean that you're going to win. But anyway, survey, some they're saying, the other side of the survey is saying that the Marcos team is on top of the race, while the Duterte camp din po, ang opposition is saying na they're also on top of the race. No? So, let's see, the real survey po is sa May 12. Yan po ang real survey. And how things are moving now, for me, let's say dito lang po sa Sabah, parang ang mga Filipinos dito sa Sabah po, no? Based on my
survey. Survey I did for the past few weeks dito po. And based on previous records, election records dito sa Malaysia po, is always the Duterte. Ang mga tao dito po, mga Pilipino dito po, they still like Duterte's leadership. Be it the father or be it ang daughter, si Inday Sara Duterte, or ang mga opisyales ng grupo ni or kandidato ni Digong. Digong is running, running as mayor ng Davao City. And based on the survey, street survey, malayo yata si Nograles kay Digong. So, ganun yan po. Ganun yung ang sitwasyon. And my last video clip I'm going to show to you po is about Senator Robin Hood Padilla when spoke po sa party meeting yesterday po dyan sa Davao yata. Sa Davao yata yun po, no? And of course, attended by no less than ang ang leader nila, si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito po, let's listen to this. Hold on. Let's listen to this. Believe lang ako kay Senator Robin Padilla, no? Although some people were saying he's not a good speaker, doing nothing sa Senado. But listen, when he talk, when he opened his mouth po, when he opened his mouth, parang he's also opening his heart and mind. May puntos talaga po. Very practical. Practical. When he start to talk, ang mga issues that he will be raising, practical talaga po, no? And you will be touched the way he explained ang mga issues niya po. And you will feel na what he's talking is real. Totoo po. Hindi bola. Hindi bola po. So, I don't know. That's me. That's how I look at him. I don't know Ruben Padilla. I don't know him even. Ang pagka-aktor niya po, no? What more ang pagka-senador? I heard about him when he was convicted sa korte po for issue ng firearms, no? Firearms. And I heard about him, he was given pardon by, absolute pardon by President Rodrigo Roa Duterte po. So, in other words, what I'm trying to say, I'm not the supporter of Ruben Padilla, Senator Ruben Padilla. Neither I am against him. I am just basing my observations, my opinion po sa what I saw when he talks. Anyway, nandito, let's listen to this speech ni Senator Robin Hood Padilla. Hold on, Dumating sa Pilipinas. Hold on, Alright. Let's listen. And kayo na bahala po maghusga. Okay, sandali. Na dumating sa Pilipinas, kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Tingnan niyo po, ngayon, popular si Trump. Pero pag titingnan mo si Trump, Digong. Kinokopya niya si Digong. Ngayon lamang po, nung naupo siya, tingnan ninyo, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo, marami na agad nangyari? Walang iba, kundi si Digong. Isigaw. Bakit masarap isigaw? Kasi may nangyaring maganda sa Pilipinas. Hindi po tayo pupunta dito ngayon kung hindi tayo naniniwala
ba? Wala naman akong nilabas na pera dito. Gastos nyo lahat yan. Pumunta kayo dito, gastos ninyo. Maglalampas ka ba ng pera kung hindi mo mahal yung tao? Ako, hindi ako lalayo sa batang asawa ko kung hindi dahil kay Mayor. Doon na lang ako sa bahay, ayos na ako doon. Pero, tuwing may pagkakataon na makakapunta ako ng Davao, kumakaripas ako, tumatakbo ako papunta dito. Dahil isang bagay yung na nagpapalakas sa espiritu ko. Ano ba yung espiritu nyo? Iba-iba religion natin. May Muslim, Katoliko, may iglesia tayong kasama, meron po tayo kay Apostol, Apollo Kibuloy, kay Pastor. Alam niyo, matagal ko na pong gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Alam niyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin yung speech ni Atty. Hillo. Napakaganda nung na-weaponize daw. Totoo po yan. Alam niyo po ba sa Amerika ngayon, meron pong crackdown. Naputos po ang Pangulong Trump na itigil na yung persecution doon sa mga Christian, sa mga pastor, sa mga lumaban, doon sa mga panukala, mga ginagawa nila sa Amerika, patungkol doon sa mga pagkilala sa iba't ibang gender, sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng gender, sa pagpapalakas ng abortion. Nagkaroon po yan at ngayon nagkakaroon ng investigasyon sa Amerika. Ibig pong sabihin, hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pang-iipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Ngayon, dapat magpapakilala lang ako kay Mayor. Ang sarap pala dito sa Entablado. Pasensya na po kayo, nasarapan ako, Mayor, pero kasi po, tunay po yung aking sinasabi nila lagi sa Senado. Alam nyo, yan si Robin, wala naman alam yan. Ay, totoo, wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wala nang iba. Sabi nga nila, alam nyo, sabi ni Pangulong Trump nung kanyang proclamation na inauguration, sabi niya, it's a revolution of common sense. Alam nyo, i-rewind ninyo kung sino ang unang-unang nagsabi niyan. Walang iba, kundi si Pangulong Digong. Common sense. Hindi nyo na kailangan ng matatalino. Common sense lang. Alam lang natin na ang tama at ang mali. Yun lang. Sundan lang natin yung disiplina Duterte. Wala nang iba. Ano ba ang minahal ng taong bayan kay Digong? Ano ba? Yung disiplina. Sumunod ang Pilipino. Pati kriminal na katulad ko, sumunod. Natakot. Kasi kung ano yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Ginagawa niya, hindi bolero. At yan po, yung mga senador na ito. Bigyan na lang po niyo ako ng ilang minuto. Yan po, si Senator Rubinod Padilla. Yes, you see, I don't know. For me, you know, even the way he delivered his speech, no? Okay na okay po. For me, very practical, honest, and from his heart and mind, lumabas sa bungangan niya po. Totoo naman yan po. Sinabi ni Senator Ruben Padilla, common sense lang po ang kailangan. Sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte para sa mga Pilipino. Common sense lang. Itong anong masama at saka hindi masama. Common sense. Hindi na maraming salita. Use your common sense lang.
And during the time of Duterte or si Digong, nakita natin po. Don't tell me you will deny this thing. No? Ang mga supporters ng ibang kampo. Kayo din po na you saw it kung paano. Takot ang mga tao po. No? During the helm of Digong as a President of the Philippines, takot ang mga civilian to violate laws. Takot ang mga criminal. No? And he even give warnings sa mga adikto. No? Hinto na kayo. Kung hindi, dance with the music. See? And it's not only the Filipino communities na believe kay former President Rodrigo Roa Duterte. As in dito lang po sa Malaysia po, karamihan ng mga tao when I met them during the time of the presidency of Rodrigo Roa Duterte, sabi nila, Nico, your president is a very, very good leader. Very good leader. He knows when to say, and he's firm when he says, black is black, white is white. No such thing as gray. No such thing as gray. Hindi pwede i-blend mo yan, white at saka ang black magiging gray. Sa kanya is, pag sabi niya, black, black ito. Anong kulay ito? Black. Pag sabi niya, this is white. Na white talaga. Walang dirty white ka, walang white na white. Ito po ang kailangan sa Pilipinas. We need a strong leader who can say, this you should do for the sake of our country. If we want Philippines will progress, will prosper, kailangan may disiplina tayo at may takot tayo sa law of the land. Yan po. So, ganun yan po ang issue natin. Sorry lang po kung ang mga supporters ng ibang kampo doesn't like the way how I talk now or express my opinion. But it is coming from me. This is my personal opinion lang po. No? This is my personal opinion looking from the outside. No? Wala ako sa Pilipinas. I'm looking from the outside. Hindi ako biased. I'm just telling you what I observed, what I saw. And ito lang po. Siguro mali ako. Kung namali man ako po, pasensya. I'm sorry. 1,000 apology to all of you. But this is it. The way how I look at it. Maraming problema tayo po sa Pilipinas. And if we are not going to change ang leaders natin ngayon po, then Philippines will be blurred. Will be blurred. Very blurred. So the time has come, May 12, for us, itong mga Filipinos, mga voters, to make a wise decision. Change is coming, sabi nga nila eh. Hopefully, the real change is coming. And it's not only by shouting change. We should talk tall. We should make our words, turn our words into action. Because action speaks louder than words. When it comes sa news about VP Sara Duterte seriously considering to be a candidate sa presidential election dyan sa Pilipinas sa 2028. Yes, now, confirm na po. Seriously consider, pero hindi pa confirm that she will be a candidate. Pero it's a good news. It's a good news. Honestly speaking, it's a good news. We need another kind of Duterte leadership. Kung pwede lang po. Pero depende yan sa atin po. Pagdating sa election, depende yan sa atin. Sa forum naman po, again, medyo a little bit disappointed ako doon po. Sana lang po ang mga senador natin, especially those lumalabas na po sa Magic 12, senatorial race. Sana po sila po must come out and participate sa forum or debate po. But at least the public, the voters will know more about kasi marami dyan, mayroon din dyan mga wants to make a comeback dyan sa Senado,
Ito mga congressmen din, they want to be re-elected. And of course, tao lang. Nagmali din tayo po, no? But if you're going to explain ang mali ninyo, and then what are the things that you're going to do in the event that the people will continue to support your candidacy and still put you there to represent them, maganda yan po. And this is for this reason, ako po, I'm doing these things po para sa mga Filipino community dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah po. So, when they vote po, no? Prior to the voting day, they will be informed properly kung sino-sino itong mga kandidato. Be it national candidates, regional, provincial, city, and municipalities. Ganun lang yun po. So siguro nandito na lang po si Nico Fabian sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, ang edition natin February 2nd, and today is Sunday. So I think the next topics that I'm going to touch is mag-follow up tayo po ang mga impeachment issue, ang national budget po, at saka ano kaya ang campaign period po dyan sa Pilipinas. It will be declared official campaign period anytime later this month. So with this, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ohala, I hope that maski paano I managed to entertain you, I managed to give you sabihin natin mga latest updates dyan po sa Pilipinas for your own consumption. With this, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Happy weekend and see you tomorrow. Bye.